Magandang umaga. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na bihirang sabihin ng karamihan sa mga doktor nang malakas sa loob ng examination room. Ang huling taon ng buhay ng isang matandang tao ay bihirang ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng isang dramatikong emergency sa kalusugan. Ito ay bumubulong. Ito ay nagpapadala ng mga tahimik at banayad na senyales na madalas na hindi napapansin ng karamihan sa mga pamilya. Mga senyales na kung mahuli sa tamang oras ay maaaring magkahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga buwan ng pagdurusa at mga taon ng kalidad na pamumuhay. Ngayon, pinag-uusapan natin ang 5 sa mga senyales na yon at ipinapangako ko sa iyo na sa oras na marating natin ang numero 1, hindi mo na muling titingnan ang iyong mahal sa buhay o ang iyong sarili sa parehong paraan. Ako si Dr. Daniel Hernandez at bago ako gumugol ng maraming taon sa surgical practice, ako ay isang researcher na nag-aaral ng longevity at age-related decline sa mga nakatatanda. At ang natuklasan ko sa panahon ng pananaliksik na yon ay nagbago ng lahat ng akala ko tungkol sa kung paano naghahanda ang katawan na bitawan. Isang landmark study na inilathala ng Journal of the American Geriatric Society ay sumunod sa mahigit 6,000 matatanda na edad 70 pataas sa loob ng 8 taon. Ang natuklasan nila ay nakakagulat. Humigit kumulang 78% ng mga individual na namatay sa loob ng 12 buwan ay nagpakita ng kahit 3 tiyak, nakikita sa mata na pagbabago sa pag-uugali o pisikal na kondisyon hanggang 1 buong taon bago ang kanilang pagpanaw. Mga pagbabago na nakikita ng hubad na mata. Mga pagbabago na sinabi ng mga miyembro ng pamilya na napansin nila pero hindi nila naintindihan. Ibig sabihin ang mga babala ay naroon. Lagi silang naroon. Hindi lang natin alam kung ano ang hinahanap natin. At bago tayo sumabak sa listahan, gusto kong huminto at tanungin ka ng isang personal na bagay. Mag-iwan ng komento sa ibaba ngayon din at sabihin mo sa akin kung ilang taon ka na at kung napansin mo ba ang anumang pagbabago sa isang mahal mo sa buhay kamakailan. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito, lahat, at ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang nanonood ngayon na pakiramdam ay lubusang nag-iisa sa kanilang nararanasan. Ngayon, kailangan kong bigyan ka ng babala. Ang senyales numero 2 sa listahang ito ay isa na halos lahat ng adult child ay tinatanggal bilang normal na pagtanda. Ito ay hindi normal. At sa oras na marating natin doon, sa tingin ko maiintindihan mo kung bakit ako napakahigpit tungkol dito. Bilangin natin pababa mula 5 hanggang 1. Ang senyales numero 5 ay ang tinatawag kong invisible retreat at ito ay nagsisimula ng napakatahimik na karamihan sa mga pamilya ay hindi ito nakikita bilang problema hanggang ito ay nagpapatuloy ng 6 na buwan o higit pa. Pinag-uusapan ko ang unti-unti ngunit siguradong pag-withdraw mula sa buhay sosyal. Hindi ito kahihiyan, hindi introversion, isang withdrawal, isang paghila pabalik. Isang matandang tao na dating sumisigla sa mga hapunan ng linggo, na tumatawag sa mga apo ng walang paalala, na pumupunta sa simbahan o book club o lakad sa kapitbahayan ay dahan-dahan, halos hindi mahahalata. Tumitigil. Ang mga researcher sa isang sentro ng Alzheimer's sa Maynila ay nagsagawa ng pag-aaral na sumusubaybay sa mga pattern ng social engagement ng mga matatanda na edad 75 pataas. Ang natuklasan nila ay ang mga individual na binawasan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lipunan ng mahigit 40% sa loob ng 12 na buwan ay may kapansin-pansing mataas na panganib ng kamatayan, halos doble kumpara sa kanilang mga aktibong kaedad kahit pagkatapos isaalang-alang ang pisikal na kalusugan. Ipaubaya mo iyon sa isip. Ang pag-iisa ay hindi lang sintomas ng pagbaba. Ito ay nagpapabilis ng pagbaba. Ito ay binabago ang biology ng utak at katawan ng nagtatanda sa mga paraan na masusukat at nakakapinsala. Narito kung bakit nangyayari ito at mahalagang maunawaan ang mekanismo. Pagkatapos ng edad 70, ang produksyon ng oxytocin ng utak, iyon ang bonding hormone, isipin mo itong parang social fuel para sa iyong nervous system, ay nagsisimulang bumagal ng malaki. Kapag nagsimulang umatras ang isang matandang tao, ang utak ay nakakatanggap ng mas kaunting senyales na nagtitrigger ng dopamine release. Ang dopamine ay ang reward chemical ng utak. Kung walang regular na dosis nito, bumababa ang motivation, bumababa ang enerhiya. Ang immune system na malalim na konektado sa emotional na estado sa pamamagitan ng tinatawag na psychoneuroimmunology pathway iyon ay isang malaking termino. Pero simple lang itong ibig sabihin ay tulay sa pagitan ng iyong nararamdaman at immune function ay nagsisimulang humina. Sa madaling salita, ang katawan ay nakakatanggap ng mensahe na hindi na ito kailangan sa mundo.
at nagsisimula itong tumugon ng naaayon. Kung mapapansin mo ito sa isang mahal mo, huwag mo itong ituring na dahil lang sa pagtanda. Seryosohin mo ito. Banayad at pare-parehong social re-engagement kahit 30 minutong harapan na usapan 3 beses sa isang linggo ay ipinakita sa mga pag-aaral mula sa isang unibersidad sa Maynila na makabuluhang nagpapabuti sa inflammatory markers sa mga matatanda na 70 pataas. Literal mong binabago ang kanilang biology kapag umupo ka at nakipag-usap sa kanila. May pasyente ako, si Margarita, 81 taong gulang mula Quezon City. Dinala siya ng kanyang anak na babae dahil tumigil na siyang pumunta sa kanyang lingguhang card game. Tumigil tumawag sa kapatid, nagsimulang kumain ng mag-isa sa harap ng telebisyon. Nang suriin ko si Margarita, ang kanyang physical vitals ay katanggap-tanggap para sa kanyang edad. Pero sinabi ko sa anak niya, ito ang senyales na pinakamasusing binabantayan natin. Gumawa kami ng plano. Nangako ang anak niya ng 3 beses na pagbisita kada linggo. Sama-sama silang sumali sa isang senior community art class. Sa loob ng 4 na buwan, bumaba ang inflammatory blood markers ni Margarita. Bumalik ang kanyang gana at sinabi niya sa akin na nakalimutan niya kung gaano kahusay ang pakiramdam ng pagtawa. Siya ay 83 na ngayon at patuloy na nagpipinta tuwing Huwebes. Ang social withdrawal ay hindi maiiwasan. Ito ay isang babala, at ang mga babala kapag pinansin ay maaaring magbago ng resulta. Ang senyales numero 4 ay ang tinatawag kong shrinking appetite, at ito ay higit na seryoso kaysa sa tunog nito. Hindi ko pinag-uusapan ang preference para sa mas maliliit na portion. Pinag-uusapan ko ang progresibo at pare-parehong pagkawala ng interes sa pagkain, kung minsan ay may mga reklamo na wala ng lasa ang lahat, o ang pagkain ay parang sobrang hirap, o simpleng bagong pattern ng paglaktaw sa pagkain ng walang halatang pag-aalala. Isang pag-aaral mula sa isang nutrition research center sa Pilipinas ay natuklasan na ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang na mahigit may % ng timbang ng katawan sa loob ng 6 hanggang 12 buwan sa mga matatanda na 70 pataas ay nauugnay sa pagtaas ng panganib ng kamatayan ng hanggang 33% sa sumusunod na taon. 9% para sa isang 68 kilong tao, iyon ay humigit kumulang 3.4 kilo lamang. Iyon ang uri ng pagbaba ng timbang na iniisip ng mga pamilya bilang hindi naman siya masyadong kumakain noon pa o hindi na siya gaanong aktibo. Pero ang katawan ay nagkukwento ng ibang bagay. Narito ang physiology. Pagkatapos ng edad 75, nararanasan ng katawan ang tinatawag na anorexia of aging, isang clinical term para sa komplikadong interplay ng hormonal, neurological at sensory changes na nagpapababa ng pagnanais na kumain. Ang hormone ghrelin, na nagbibigay ng senyales ng gutom sa utak, isipin mo itong parang gas gauge sa iyong sasakyan, ito ay dapat magsabing mababa na ang tangke, ay nagiging hindi gaanong sensitibo sa mga matatanda. Kasabay nito, ang pang-amoy at panlasa ay humihina, madalas dahil sa mababang antas ng zinc at nerve deterioration na ginagawang hindi gaanong kaakit-akit ang pagkain sa sensory level. Pagsamahin ito sa nababawasang pisikal na aktibidad, mas mabagal na gastric emptying, at madalas na hindi na-diagnose na depression, at mayroon kang perfect storm ng nutritional neglect. Ang panganib nito ay higit pa sa timbang. Ang muscle mass sa matatanda ay nangangailangan ng pare-parehong protein intake upang mapanatili. Pagkatapos ng 70 nararanasan ng katawan ang tinatawag na anabolic resistance, ibig sabihin ay kailangan nito ng higit na maraming dietary protein upang itayo at mapanatili ang parehong dami ng kalamnan na mapapanatili ng isang nakababatang tao ng mas kaunti. Kapag bumababa ang pagkain, bumibilis ang pagkawala ng kalamnan. Ito ay humahantong sa kahinaan, pagkahulog, nababawasang immunity, at isang cascade ng pisikal na pagkasira na napakahirap baligtarin. Kung makikita mo ang senyales na ito, ang tugon ay praktikal at agarang. Una, tugunan ang social dimension ng pagkain. Ang shared meals ay patuloy na ipinapakita na nagpapataas ng pagkain sa matatanda. Pangalawa, kausapin ang kanilang doktor tungkol sa appetite stimulants at screening para sa depression, na isa sa pinakamadalas na hindi na-diagnose na sanhi ng pagkawala ng gana sa matatanda. Pangatlo, tumuon sa nutrient-dense, protein-rich na pagkain na madaling kainin, itlog, Greek yogurt, malambot na isda, smoothies na may dagdag na protein. Maliliit na pagbabago sa nutrisyon na ginagawa ng pare-pareho ay maaaring pigilan at baligtarin ang ilan sa pagbaba na ito. Ngayon, bago tayo makarating sa top 3 signs sa listahang ito, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Kung binuksan na ng video na ito ang iyong mga mata,
Kung iniisip mo ang isang tao ngayon habang inilalarawan ko ang mga senyales na ito, mangyaring maglaan ng sandali at pindutin ang like button at isubscribe ang channel na ito. Gumagawa kami ng evidence-based content para sa mga nakatatanda at kanilang pamilya bawat linggo, at ang iyong suporta ang nagbibigay daan upang patuloy naming gawin ito. At kapag nag-subscribe ka, siguraduhing pindutin ang bell notification upang hindi mo makaligtaan ang isang video na maaaring mahalaga para sa isang mahal mo. Ang senyales numero 3 ay isa sa pinakamadalas na hindi naiintindihan na pagbabago sa lahat ng elder care at gusto kong maging napakatumpak sa paglalarawan nito dahil ang pagkakaiba ay napakahalaga. Pinag-uusapan ko ang sobrang pagtulog sa araw. Hindi ang maikling nakakapagpagaling na hapon na tulog na tinatamasa ng maraming malusog na nakatatanda, kundi isang bagong at lumalala na pattern ng pagtulog sa buong araw. Mahirap gisingin, natutulog sa oras ng pagkain, sa mga usapan, sa mga aktibidad na dating nakaka-interes sa kanila. Ang mga researcher sa isang medical school sa Pilipinas ay naglabas ng findings na nagpapakita na ang matatanda na nagsimulang matulog ng mahigit 2 karagdagang oras bawat araw kumpara sa kanilang normal na baseline ay may statistically significant pagtaas ng posibilidad ng kamatayan sa loob ng 12 buwan. At narito ang kritikal na pagkakaiba na kailangan kong marinig mo. Ang ganitong uri ng tulog ay hindi restorative. Ang malusog na tulog ay isang proseso ng biological repair. Ang iyong katawan ay gumagawa ng growth hormone, pinagsasama ang mga alaala, pinabawasan ang pamamaga, nililinis ang utak sa pamamagitan ng tinatawag na glymphatic system, na gumagana parang biological dishwasher na tumatakbo sa gabi upang i-flush ang cellular waste. Pero ang sobrang pagtulog sa araw na pinag-uusapan natin dito ay hindi iyon. Ito ay ang katawan na nag-iipon ng enerhiya dahil wala na itong sapat na resources upang mapanatili ang normal na pagkamulat. Pagkatapos ng 75, ang mitochondria, iyon ang maliliit na energy factories sa loob ng bawat cell ng iyong katawan. Isipin mo silang mga generator na nagpapagana sa iyong mga organo ay nagsisimulang humina sa bilang at kahusayan. Ang prosesong ito, tinatawag na mitochondrial dysfunction, ay nangangahulugan na ang katawan ay gumagawa ng mas kaunting cellular energy sa kabuuan. Kapag bumababa ang produksyon ng enerhiya sa ibaba ng critical na threshold, ang nervous system ay nagsisimulang magtipid, binabawasan ang consciousness mismo bilang paraan ng pag-iipon ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang pagtulog sa huling yugto ng pagbaba ay hindi katulad ng simpleng pagod. Ito ay isang metabolic signal. Kung mapapansin mo ang pattern na ito, ang unang hakbang ay isang masusing medical evaluation upang maalis ang mga treatable na sanhi. Thyroid dysfunction, anemia, side effects ng gamot, at sleep apnea ay mga karaniwang sanhi na maaaring gayahin ang pattern na ito. Pero kung maalis ang mga iyon at patuloy at lumalalim ang pagtulog, tinitingnan mo ang isang senyales na dapat bigyan ng seryosong pansin at tapat na usapan sa isang palliative care specialist. Ginamot ko ang isang lalaki na si Renato, 77 taong gulang mula Cebu City. Tinawagan ako ng kanyang asawa dahil si Renato ay laging maaga gumising. Alas 5 ng umaga, nasa hardin na alas 6. Sa loob ng humigit kumulang 8 buwan, lumipat siya sa pagtulog hanggang tanghali. Muling natutulog sa hapon, at natutulog kaagad pagkatapos ng hapunan. Akala ng asawa niya ay simpleng nagpapabagal lang siya. Ang aming workup ay natuklasan ang mga maaayos na isyu, malaking anemia, at isang thyroid na halos hindi gumagana. Sa sandaling nagamot namin ang mga kondisyong iyon, lubusan na bumuti ang pagkamulat ni Renato. Hindi siya bumalik sa kanyang alas 5 ng umaga na hardin routine, pero siya ay naroroon, siya ay nakikilahok, at nabubuhay siya ayon sa kanyang sariling terms. Ang punto ay, imbestigahan bago magpalagay. Minsan ang katawan ay nagbibigay ng senyales ng isang bagay na maaayos. Minsan hindi. Sa alinmang paraan, karapat-dapat mong malaman. Ang senyales numero 2 ay ang sinabi ko sa iyo sa simula ng video na ito. At kailangan mong bigyan ng malapit na pansin dahil ito ang senyales na halos lahat ng pamilya ay tinatanggal. Ito ay isang pagbabago sa paraan ng pag-usap ng isang matandang tao tungkol sa hinaharap, particular na isang tahimik, ngunit siguradong pag-alis mula sa future planning, future enthusiasm, at future language sa kabuuan. Hayaan mong maging konkreto. Ito ang lola na dating nagsasabi, sa susunod na tag-araw, dapat tayong pumunta sa probinsya. At ngayon ay nagsasalita na lang sa kasalukuyan o nakaraan. Ito ang lolo na tumigil mag-renew ng magazine subscription, tumigil bumili ng sariwang prutas,
tumigil gumawa ng plano para sa susunod na buwan na birthday party. Ito ay isang matandang tao na nagsisimulang magbigay ng mga cherished possessions, hindi dahil nagde-declutter, kundi dahil may isang bagay sa kanya na nagsimula ng bitawan. Isang groundbreaking study mula sa isang longevity center sa Pilipinas na sumusuri sa mahigit 4,000 matatanda sa huling yugto ng buhay, ay natuklasan na ang measurable reduction sa future-oriented thinking na tinatawag ng mga psychologists na prospective temporal framing ay isa sa pinakamalakas na non-medical predictors ng kamatayan sa loob ng 12 buwan. Mas malakas sa ilang modelo kaysa sa ilang physical biomarkers. Ang isip, sa ibang salita, madalas na alam kung ano ang hindi pa nahahayag ng katawan sa scan or blood panel. Ang neuroscience sa likod nito ay malalim at sa tingin ko ay napakatotoo sa tao. Ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na namamahala sa planning, anticipation, at future imagination ay isa sa mga rehiyon na pinakasensitibo sa unti-unting pagbaba ng cerebral blood flow na kasama ng advanced aging. Habang bumababa ang sirkulasyon sa lugar na ito, ang kakayahan at pagkahilig ng utak na itulak ang sarili pasulong sa panahon ay bumababa. Ito ay hindi depression, bagaman ang depression ay maaaring palakasin ito. Ito ay ang isip na nagsisimulang pisilin ang temporal horizon nito. Ito ay humihila papaloob. Ano ang magagawa mo? Una, huwag magpanik at huwag tumugon ng forced cheerfulness na tinatanggal ang sinasabi ng tao. Sa halip, makinig ng malalim. Tanungin sila tungkol sa nakaraan. Kung ano ang pinaka-proud nila, kung ano ang gusto nilang maalala, kung sino ang gusto nilang makita. Lumikha ng espasyo para sa legacy conversations. Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang matatanda na binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kahulugan ng kanilang buhay ay nakararanas ng mas kaunting pagkabalisa, mas kaunting pananaw sa sakit, at makabuluhang mas mabuting kalidad sa huling bahagi ng buhay. Pangalawa, kausapin ang kanilang doktor tungkol sa formal depression screening. Ang depression ay hindi katulad ng temporal withdrawal na ito, pero madalas itong kasabay at ang paggamot sa depression ay maaaring ibalik ang ilang antas ng future orientation at kalidad ng buhay. At senyales numero 1, ang senyales na sa tingin ko ay pinakanappapansin, pinakamali ang pag-unawa, at sa ilang kaso ang pinakamaiiwasan na contributor sa late life decline ay ang tinatawag kong balance and gait shift. At bago mo isipin sa sarili mo, pinag-uusapan niya lang ang pagkahulog. Gusto kong tumigil ka at muling isipin ng buo. Dahil ang inilalarawan ko ay higit pa sa iniisip ng karamihan kapag naririnig ang salitang pagkahulog. Pinag-uusapan ko ang isang tiyak na banayad na pagbabago sa paraan ng paggalaw ng isang matandang tao sa mundo, isang pagpapaikli ng kanilang hakbang, pagpapalawak ng kanilang stance, isang bagong pag-aalinlangan bago tumayo, isang tendency na humawak sa pader o muebles na hindi nila dati hinahawakan, isang shuffling na kalidad sa kanilang lakad na wala noon isang taon pa lang. Ang mga pagbabagong ito, kung titingnan ng hiwalay, ay maaaring mukhang maliit. Kung pagsasamahin, kinakatawan nila ang isa sa pinakamalakas at well-documented predictors ng kamatayan sa matatanda na natukoy ng medikal na agham. Ang pananaliksik na inilathala sa isang medical journal na nag-analisa ng data mula sa mahigit 34,000 matatanda sa iba't ibang lugar ay natuklasan na ang gait speed, simpleng kung gaano kabilis lumakad ang isang tao ay mas tumpak na predictor ng 5-year survival kaysa sa maraming tradisyonal na medical na sukat. Bawat 0.1 metro bawat segundo na pagbaba sa bilis ng paglalakad ay nauugnay sa 12% na pagtaas sa panganib ng kamatayan. Isipin mo iyon. Ang bilis ng paglalakad ng iyong mahal sa buhay ay isang bintana sa biological age ng kanilang puso, baga, nervous system, kalamnan, at utak ng sabay. Narito kung bakit ito ay napakahalaga sa physiologically, lalo na pagkatapos ng edad 75. Ang paglalakad ay hindi simpleng mekanikal na gawain. Ito ay isang lubhang komplikadong neurological performance. Ito ay nangangailangan ng coordinated firing ng motor cortex, cerebellum, basal ganglia, peripheral nerves, vestibular system sa inner ear, proprioceptive feedback mula sa paa at joints, at ang tuloy-tuloy na real-time processing ng spatial information. Isipin mo itong parang pagdidirekta ng isang orchestra kapag lahat ng musikero ay tumutugtog ng sabay, halos hindi mo napapansin ang pagsisikap. Pero kapag nagsimulang mawala ang mga susi na musikero, ang tunog ay nagiging alanganin, hindi sigurado, fragmented.
Ang pagbabago sa gait ay ang orkestra na nawawalan ng mga musikero at ito ay sumasalamin sa systemic decline sa maraming biological system ng sabay. Pagkatapos ng 75, ang sarcopenia, iyon ang unti-unting pagkawala ng muscle mass at lakas. Isipin mo itong parang ang iyong mga kalamnan ay tahimik na nagre-retire nang hindi nagsasabi, ay bumibilis ng husto ng walang intervention. Ang mga pag-aaral mula sa isang grupo sa Pilipinas ay tinatayang pagkatapos ng edad 70, ang matatanda ay nawawalan ng 3 hanggang 8% ng muscle mass kada dekada at ang rate na ito ay madalas na bumibilis ng husto sa pagkakaroon ng inactivity, mahinang nutrisyon o sakit. Ang pagkawala ng kalamnan na ito ay direktang nakakaapekto sa gait. Kasama ang paghina ng vestibular function, ang kakayahan ng inner ear na mapanatili ang balanse, at nababawasang neural conduction speed sa peripheral nerves ng paa at binte. Ang resulta ay eksakto ang uri ng shuffling, hesitant, widened stance na lakad na inilarawan ko. Pero narito ang dahilan kung bakit napakahalaga at actionable ang senyales na ito. Hindi tulad ng ilan sa iba pang senyales sa listahang ito, ang gait decline ay tumutugon sa intervention. Ito ay tumutugon ng malakas. Resistance training, kahit magaan na ginagawa ng pare-pareho ay ipinakita sa mga pag-aaral mula sa isang medical school na makabuluhang nagpapabuti sa gait speed, balance, at lower extremity strength sa mga matatanda na nasa 80s at 90s. Physical therapy, na nakatuon sa balance at proprioception. Ang proprioception ay ang pakiramdam ng katawan kung saan ito sa espasyo, parang internal GPS, ay maaring ibalik ang functional independence sa mga paraan na parang himala sa mga pamilyang nakasaksi. Gusto kong sabihin sa iyo tungkol kay Elena, 4 taong gulang mula Baguio City. Dinala siya ng kanyang anak na lalaki dahil naging masyado siyang takot sa pagkahulog kaya tumigil na siyang maglakad patungo sa kanyang mailbox. Nagsimula siyang humawak sa pader kapag naglalakad mula sa kwarto patungo sa kusina. Sinabi niya sa akin na parang naging hindi mapagkakatiwalaan ang sahig. Nang suriin ko ang gait ni Elena, natuklasan ko ang malaking kahinaan sa kanyang hip abductors at core stabilizers, kasama ang mild peripheral neuropathy sa kanyang mga paa. Ibig sabihin, ang mga nerbyo sa kanyang paa ay nagpapadala ng mas mabagal at mahinang senyales sa utak tungkol sa kung nasaan ang lupa. Inilagay namin siya sa physical therapy program 3 beses kada linggo sa loob ng 12 linggo. Nagdagdag kami ng vitamin D at B12 supplementation na parehong kritikal para sa nerve function at muscle performance sa matatanda at kulang sa maraming tao na mahigit 70. Natukoy din namin na ang isa sa kanyang gamot sa blood pressure ay nagdudulot ng orthostatic hypotension. Iyon ay biglang pagbaba ng blood pressure kapag tumatayo na nagpaparamdam ng hilo at hindi matatag at isa sa napakakaraniwan at madalas na hindi napapansin na sanhi ng gait instability sa matatanda. 6 na buwan pagkatapos ng aming unang appointment, naglakad si Elena ng walang tulong patungo sa aking opisina, umupo, at sinabi niya sa akin na naglakad siya patungo sa kanyang mailbox araw-araw sa linggong iyon. Umiiyak siya. Sasabihin ko ng tapat, ako rin. Hindi dahil ang nangyari ay himala, kundi dahil halos hindi ito nangyari. Dahil ang anak niya ay ganito nakalapit sa pagtanggap na ang pagbaba niya ay hindi maiiwasan. Ang mga bagay na ito ay hindi laging hindi maiiwasan. Minsan kailangan lang ng isang taong titingin ng mabuti upang makita kung ano talaga ang nangyayari. Gusto kong tapusin sa isang bagay na sinasabi ko sa bawat pamilya na kasama ko kapag may mahihirap na usapan tungkol sa hinaharap para sa isang mahal nila. Ang layunin ng medisina ay hindi lang magdagdag ng taon sa buhay. Ito ay magdagdag ng buhay sa mga taong iyon. Bawat senyales na pinag-usapan natin ngayon, ang social withdrawal, ang shrinking appetite, ang sobrang pagtulog, ang pag-atras mula sa hinaharap, ang pagbabago sa gait, bawat isa sa kanila ay umiiral sa isang spectrum. Hindi bawat taong nagpapakita ng mga senyales na ito ay nasa kanilang huling taon. Ang ilan sa kanila, sa tamang pansin, tamang interbensyon, at tamang pagmamahal na nakapalibot sa kanila, ay patuloy na mabubuhay ng maraming taon na puno at makabuluhan at puno ng eksaktong uri ng presensya na nagpaparamdam na sulit ang lahat ng pamumuhay. Pero, hindi ka makakilos sa isang bagay na hindi mo napansin. Hindi ka makakapag-intervene para sa isang taong ang mga senyales ay iyong iniisip na dahil lang sa edad. Iyon ang dahilan kung bakit ka narito ngayon at iyon ang dahilan kung bakit ako ay lubusang nagpapasalamat na nanatili ka hanggang sa dulo. Dahil ang pagbibigay pansin sa mga taong mahal natin, talagang pagbibigay pansin,
ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng sino man sa kanila. Ang mga sanggunian sa agham para sa lahat ng pinag-usapan ngayon ay nakalink sa description sa ibaba at hinihikayat ko kayong dalhin ang impormasyong ito sa doktor ng inyong mahal sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maunawaan ang isang bagay na nakikita mo pero hindi mo mabigyan ng pangalan, mangyaring ibahagi ito sa ibang nangangailangan na marinig ito. Pindutin ang subscribe button at ang bell notification upang hindi ka makaligtaan ng bagong video mula sa channel na ito. Nandito kami bawat linggo na may tapat at evidence-based na impormasyon na inuuna ang iyong kalusugan at kalusugan ng mga taong mahal mo. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin mo sa akin kung alin sa 5 senyales na ito ang napansin mo sa isang mahal mo, o marahil kahit sa iyong sarili. At ano ang ginawa mo tungkol dito? Ang iyong sagot ay maaaring eksaktong kailangan ng ibang nanonood ngayon upang mahanap ang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Binabasa ko ang bawat komento at makikita kita sa susunod na video.